Sa isang liblib na baybaying baryo sa silangang bahagi ng Samar, naninirahan ang batang si Cardo. 14 na taong gulang, payat, sunog sa araw ang balat, at may matang tila laging nagmamasid sa malayo. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina na may matagal nang may sakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor sa bayan. Ang kanilang tahanan ay isang maliit na kubong pawid na halos sumasayad sa buhanginan. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, nagigising si Cardo sa hampas ng alon at ihip ng malamig na hangin mula sa dagat. Iyon na ang kanyang alarm, ang paalala na kailangan niyang bumangon upang maghanap buhay. Ang tanging pinagkukunan niya ng kita ay ang dagat. Sa bawat madaling araw, dala ang isang lumang lambat at sirang timba. Sumisisid siya sa mababaw na bahagi ng baybayin. Kinukuha niya ang mga tahong, talaba, at kung minsay pusit na natatabunan ng mga bato at lumot. Kapag sinuwerte, nakakakuha siya ng sapat na paninda upang maibenta sa palengke sa bayan, na halos 1 oras na lakad mula sa kanilang baryo. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, hindi sapat ang kanyang kinikita. Maldas, kalahati lamang ng kanyang paninda ang nabibili. Ang natitira ay inuuwi niya upang sila na lamang ng kanyang ina ang kumain. Kung minsan, wala talagang bumibili at napipilitan siyang ibigay na lang ito sa ibang mangingisda kapalit ng kaunting bigas. Sa baryo nila, kilala si Cardo bilang tahimik at matiyagang bata. Hindi siya palakibo at bihira siyang makitang nakikipaglaro sa ibang kabataan. Para sa kanya, ang bawat oras na ginugol sa paglalaro ay oras na sanay nakatulong sa kanyang ina. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may dala siyang matinding pag-aalala. Unti-unting nanghihina ang kanyang ina. Tuwing gabi, inuubo ito ng malala at kung minsan ay hindi na makatayo. Madalas, nakahiga lamang ito sa banig, nakatingin sa kisame habang hinihingal. Isang gabi, habang pinupunasan ni Cardo ang pawis ng kanyang ina, mahina itong nagsalita. "Cardo, anak, huwag mong pabayaan ang sarili mo." Hindi agad nakasagot si Cardo. Tinitigan lamang niya ang mukha ng kanyang ina. Maputla, halos walang kulay. "Kaya ko po, Nay," sagot niya sa mahinang tinig. "Makakahanap po ako ng paraan." Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano. Dumating ang araw na tila wala nang natira sa kanyang pag-asa. Maulap ang langit at ang dagat ay kakaibang tahimik. Walang alon, walang hangin. Parang huminto ang mundo sa isang mabigat na sandali. Buong araw siyang naghahanap ng lamang dagat, ngunit kakaunti lamang ang kanyang nakuha. Ilang tahong, 2 maliit na pusit at iilang talaba. Alam niyang hindi ito sapat, ngunit wala na siyang magagawa. Kinagabihan, sa halip na umuwi agad, nagpasya si Cardo na magtungo sa baybayin kung saan madalang pumunta ang mga tao. Isang lugar na sinasabing pinamumugaran ng mga kakaibang nilalang, mga kwento na madalas niyang marinig noong bata pa siya. Hindi siya naniniwala noon, ngunit ngayon wala na siyang ibang matatakbuhan. Umupo siya sa isang malaking bato, hawak ang kanyang basket na halos walang laman. Pinagmasdan niya ang madilim na dagat na tila isang malawak na lihim na hindi niya maunawaan. Kung may makakatulong lang sana, bulong niya. Hindi niya alam kung kanino siya nagsasalita. Marahil sa hangin, marahil sa dagat, o marahil sa kung anumang nakikinig. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik, napakatahimik, hanggang sa may marinig siyang yabag sa likuran. Mabagal, mabigat, unti-unti siyang napalingon. Sa dilim, may isang matandang lalaki na papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng lumang barong. Basa ang laylayan na tila kakagaling lang sa dagat. Ang buhok nito ay mahaba at maputi at ang balat ay kulubot na parang pinatuyo ng hangin at asin.
Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin kay Cardo ay ang mga mata nito. Malalim at tila kumikislap kahit walang liwanag. "Magandang gabi, bata," sabi ng matanda. Hindi agad nakasagot si Cardo. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba, ngunit hindi rin niya maipaliwanag kung bakit. "Magandang gabi po," sagot niya sa huli. Tumingin ang matanda sa kanyang basket. "Mukhang hindi maganda ang huli mo ngayon." Napayuko si Cardo. "Opo, kakaunti lang po." "Gusto mo bang ibenta sa akin ang lahat ng iyan?" Napatingin si Cardo sa kanya. "Lahat po?" Tumango ang matanda. Kahit kakaunti ang laman ng basket, alam ni Cardo na mas mabuti nang may maibenta kaysa wala. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang babala na hindi niya maintindihan. "Magkano po ang ibabayad ninyo?" tanong niya. Ngumiti ang matanda. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi mainit. Hindi rin ito malamig. Para itong lihim na hindi pa dapat malaman. "Hindi pera ang ibabayad ko," sabi nito. Napatigil si Cardo. "Kung hindi po pera, ano po?" Dahan-dahang inilabas ng matanda ang kanyang kamay mula sa loob ng kanyang barong. Sa kanyang palad ay naroon ang isang lumang barya. Hindi ito kumikinang tulad ng ginto, ngunit may kakaibang anyo ito. Parang may ukit na hindi pamilyar at tila gumagalaw ang mga guhit nito kapag tinitigan ng matagal. "Ito," sabi ng matanda. Napakunot ang noo ni Cardo. "Isang barya lang po." Tumango ang matanda. "Isang barya kapalit ng lahat ng dala mo." Natahimik si Cardo. Kung sa ibang pagkakataon, tatanggihan niya ito. Walang saysay ang isang lumang barya para sa kanyang ina na nangangailangan ng gamot. Ngunit sa sandaling iyon, may kung anong bumulong sa kanyang isipan. Isang pakiramdam na nagsasabing tanggapin niya ito. Hindi dahil naiintindihan niya, kundi dahil kailangan niyang maniwala. Dahan-dahan niyang iniabot ang basket. "Kunin ninyo na po," sabi niya. Tinanggap ng matanda ang basket at iniabot naman ang barya kay Cardo. Pagdampi pa lamang nito sa kanyang palad, nakaramdam siya ng kakaibang init. Parang may buhay ang bagay na iyon. "Alagaan mo yan," sabi ng matanda. "Bakit po?" tanong ni Cardo. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa isang iglap, tila naglaho ito sa dilim, parang tinangay ng hangin o nilamon ng gabi. Napaatras si Cardo. Napatingin siya sa paligid. Wala na ang matanda. Walang bakas ng yabag. Walang tunog. Tanging ang alon na muling nagsimulang humampas sa baybayin. Hawak ang barya. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o matutuwa. Ngunit isang bagay ang tiyak. Hindi na magiging pareho ang kanyang buhay mula sa gabing iyon. Dahan-dahan niyang isinilid ang barya sa kanyang bulsa. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Isang pag-asang hindi niya maipaliwanag, ngunit pilit niyang pinanghahawakan. Habang siya ay naglalakad pa uwi sa ilalim ng madilim na langit, hindi niya alam na ang baryang hawak niya ay hindi lamang simpleng kapalit ng kanyang paninda. Ito ay isang susi. Isang susi sa isang lihim na mas malalim pa sa dagat na kanyang kinamulatan. At sa likod ng katahimikan ng gabi, may mga matang nagmamasid sa kanya. Mga matang hindi tao at hindi rin ganap na nilalang ng mundong ito. Kinabukasan, nagising si Cardo na tila may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Sa kabila ng kanyang pagod at pangamba para sa kalagayan ng kanyang ina, may kung anong hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng katahimikan na bihira niyang maramdaman. Maaga pa lamang ay bumangon na siya. Tahimik niyang sinilip ang kanyang ina na mahimbing na natutulog kahit pahalata ang panghihina nito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo, bit-bit ang kanyang lumang lambat at timba.
Ngunit bago siya tuluyang umalis, naalala niya ang baryang ibinigay sa kanya ng misteryosong matanda. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Sa liwanag ng umaga, mas malinaw niyang nakita ang kakaibang anyo nito. Hindi ito tulad ng karaniwang barya na nakikita sa bayan. Ang mga ukit nito ay tila mga alon at mata, mga hugis na parang gumagalaw kung tititigan ng matagal. Napalunok si Cardo. Hindi niya alam kung anong silbi nito. Ngunit dala ng kung anong pakiramdam, isinilid niya muli ito sa kanyang bulsa at naglakad patungo sa dalampasigan. Hindi maganda ang panahon. Makulimlim ang langit at malamig ang hangin. Ngunit ang dagat ay hindi magulo. Bagkus ay tila masyadong tahimik. Nagtungo si Cardo sa karaniwang pwesto kung saan siya kumukuha ng lamang dagat. Lumusong siya sa tubig hanggang baywang at nagsimulang mangapa sa ilalim ng mga bato. Ilang minuto ang lumipas. Wala. Kahit isang tahong ay wala siyang mahawakan. Nagsimulang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko ng maibenta ngayon. Mas lumalim siya. Mas pinagbutihan niya. Ngunit parang naglaho ang lahat ng lamang dagat sa bahaging iyon ng dagat. Napahinto siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap ay naalala niya ang barya. Dahan-dahan niyang inilabas ito mula sa kanyang bulsa. Kung may silbi ka, tulungan mo ako. Mahina niyang sambit. Hindi niya alam kung bakit niya yun sinabi. Ngunit sa sandaling iyon, tila may nagbago sa paligid. Isang malamig na agos ang dumaan sa kanyang paa. Napamulat siya. Sa ilalim ng tubig, may nakita siyang kakaibang galaw. Isang kumpol ng mga tahong ang tila sabay-sabay na gumalaw papalapit sa kanya. Parang tinatangay ng hindi nakikitang puwersa. Napaatras si Cardo sa gulat. Ngunit hindi iyon natapos. Sunod-sunod, lumitaw ang mga alimango mula sa mga bitak ng bato. Ang mga pusit na dati mahirap hulihin ay kusang lumapit sa kanyang lambat. Parang ang dagat mismo ang nag-aalay sa kanya ng kanyang kailangan. Hindi siya makapaniwala. Mabilis niyang inipon ng mga ito, halos hindi makahinga sa dami ng kanyang nahuhuli. Sa loob lamang ng ilang minuto, napuno ang kanyang timba, higit pa sa karaniwang huli niya sa buong araw. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang laman nito. Paano nangyari ito? Bulong niya. Napatingin siya sa barya. Tahimik itong nakahiga sa kanyang palad. Ngunit tila mas mainit ito kaysa kanina. Pagdating niya sa bayan, agad siyang nagtungo sa palengke. Karaniwan, hirap siya makabenta. Ngunit sa araw na iyon, tila iba ang ihip ng hangin. Hoy Cardo, ang sariwa ng paninda mo ngayon. Sigaw ng isang tinderang kilala sa lugar. Isa-isa, lumapit ang mga mamimili. Hindi nagtagal, naubos ang lahat ng kanyang paninda. Hindi siya tumawad. Hindi rin siya tinawaran. Parang kusa nilang tinanggap ang presyo niya. Sa unang pagkakataon, umuwi si Cardo na may dalang sapat na pera, higit pa sa inaasahan niya. Nakabili siya ng bigas, kaunting isda, at kahit kaunting gamot para sa kanyang ina. Kinagabihan, habang pinapakain niya ang kanyang ina, napansin niyang bahagyang lumakas ito. Masarap ang ulam, anak, mahina nitong sabi. Ngumiti si Cardo. Ngunit sa loob-loob niya, hindi pa rin siya mapakali. May kakaiba sa nangyari at alam niyang hindi ito simpleng swerte. Pagkatapos kumain, lumabas siya ng kubo at umupo sa buhanginan. Kinuha niya muli ang barya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila mas buhay ito. Ang mga ukit ay parang kumikislap, parang may sariling liwanag. At sa sandaling iyon, may narinig siyang mahina. Isang bulong. Hindi malinaw, ngunit tila nagmumula sa barya. Napakunot ang noo ni Cardo. May nagsasalita ba? Tanong niya sa sarili.
Tahimik. Ngunit muli, narinig niya ito. Isang mahinang tinig, parang mula sa ilalim ng tubig. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Ngunit naramdaman niya ang ibig sabihin. Isang paalala. Isang babala. Napahigpit ang hawak niya sa barya. Biglang lumakas ang hangin. Ang dagat ay tila nagising. Ang mga alon ay naging mas marahas. Napatingin siya sa malayo. Sa gitna ng dilim, may nakita siyang anino sa ibabaw ng tubig. Isang hugis na hindi niya maipaliwanag. Parang tao. Ngunit hindi gumagalaw tulad ng tao. At tila nakatingin sa kanya. Napaatras si Cardo. Mabilis niyang isinilid ang barya sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, nawala ang anino. Humupa ang hangin at bumalik sa dati ang dagat. Ngunit hindi na bumalik ang kanyang katahimikan. Nang gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Habang nakahiga sa tabi ng kanyang ina, paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari. Ang barya, ang dagat, ang anino, at ang bulong na hindi niya maintindihan. Alam niyang may kapalit ang lahat ng ito. Hindi niya pa alam kung ano. Ngunit nararamdaman niyang darating ang oras na sisingilin siya ng bagay na iyon. At kapag dumating ang panahong iyon, kailangan niyang maging handa. Dahil ang biyayang ibinigay sa kanya ay hindi lamang simpleng swerte. Ito ay isang kapangyarihan. At tulad ng lahat ng kapangyarihan, may kaakibat itong panganib. Sa labas ng kanilang kubo, sa ilalim ng madilim na kalangitan, muling lumitaw ang mga matang nagmamasid. Mas malinaw na ngayon, mas malapit, at mas gutom. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang takbo ng buhay ni Cardo. Hindi na siya kailangang magtagal sa dagat upang makakuha ng lamang dagat. Sa tuwing ilalabas niya ang mahiwagang barya at hahawakan ito habang siya'y lumulusong sa tubig, kusang lumalapit sa kanya ang mga tahong, alimango at pusit. Parang tinatawag ng isang lihim na utos mula sa kailaliman. Hindi nagtagal, napansin ito ng mga tao sa baryo. Ang bata tila sinuswerte, sabi ng isang mangingisda. Hindi na siya nauubusan ng paninda, dagdag ng isa. Ngunit may ilan na hindi natuwa. May mga matang nagmasid sa kanya. Hindi lamang dahil sa paghanga, kundi dahil sa inggit. Isa na rito si Mang Doro, isang matandang mangingisda, nakilala sa pagiging tuso at mapagmatyag. Matagal na niyang napapansin ang pagbabago kay Cardo. Hindi normal ang batang yan, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan si Cardo sa palengke. May tinatagong lihim. Sa kabila ng kanyang unti-unting pagyaman, nanatiling mapagkumbaba si Cardo. Hindi niya ipinagmayabang ang kanyang kinikita. Sa halip, ginamit niya ito upang mapagamot ang kanyang ina at makabili ng mas maayos na gamit sa pangingisda. Ngunit sa tuwing mag-isa siya, hindi nawawala ang kanyang pag-aalala. Lalo na tuwing gabi. Dahil doon nagsisimula ang kakaiba. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang kanyang ina, muling lumabas si Cardo sa baybayin. Hindi niya alam kung bakit. Parang may tumatawag sa kanya. Isang mahina ngunit malinaw na bulong sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa buhanginan, unti-unting lumalakas ang hangin. Ang dagat ay hindi mapakali. Ang mga alon ay tila may sariling galit. Huminto siya sa parehong lugar kung saan niya unang nakita ang misteryosong matanda. Dahan-dahan niyang inilabas ang barya. Sa sandaling iyon, biglang naging malamig ang paligid. Ang liwanag ng buwan ay tila humina at ang dagat ay nagdilim, parang nilamon ng isang hindi nakikitang anino. At pagkatapos, narinig niya ito. Isang malinaw na tinig. Hawak mo ang hindi sa iyo. Napahigpit ang hawak ni Cardo sa barya. Sino yan?
Tanong niya, pilit na pinipigilan ang kanyang kaba. Tahimik. Ngunit muling nagsalita ang tinig. Ang barya ay hindi biyaya. Ito ay kasunduan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong ibig mong sabihin? Sa gitna ng dagat, may biglang umangat mula sa tubig. Isang anyo. Dahan-dahan. Hindi ito ganap na tao. Ang katawan nito ay tila binubuo ng tubig at anino, at ang mga mata nito ay kumikislap na parang malalim na dagat sa gabi. Napaatras si Cardo. Ano ka? Bulong niya. Tagapagbantay, sagot ng nilalang. At saksi sa bawat kasunduan na ginawa sa kailaliman. Hindi makapagsalita si Cardo. Ang baryang hawak mo, patuloy ng nilalang, ay pag-aari ng dagat. Hindi ito ibinibigay ng walang kapalit. Napatingin si Cardo sa barya. Hindi ko alam. Hindi ko hiningi ito. Ngunit tinanggap mo. Ang mga salitang iyon ay parang bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Totoo. Pero kailangan ko iyon. Para sa aking ina. Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit. Hindi naglalakad, kundi dumadaloy sa ibabaw ng tubig. At dahil doon, sabi nito, tinanggap ka ng dagat. Napakunot ang noo ni Cardo. Tinanggap? Ang dagat ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan sa mahihina, ngunit kinikilala nito ang pangangailangan at ang sakripisyo. Napayuko si Cardo. Ano ang kapalit? Mahina niyang tanong. Tumahimik ang paligid. Ang hangin ay tila huminto, at ang alon ay biglang naging payapa. Kapag dumating ang oras, sagot ng nilalang, kukunin ng dagat ang nararapat dito. Napalunok si Cardo. Ano ang kukunin? Ngunit hindi na sumagot ang nilalang. Sa halip, unti-unti itong lumubog pabalik sa dagat. Parang hindi kailanman umangat. Naiwan si Cardo sa baybayin, hawak ang barya, at may mabigat na tanong sa kanyang isipan. Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan ang nangyari. Pinilit niyang mag-focus sa kanyang gawain. At tulad ng dati, hindi siya nabigo. Mas lalo pang dumami ang kanyang nahuli. Mas lalo ring dumami ang kanyang kinita. Ngunit sa bawat pagdampi ng barya sa kanyang balat, may kasamang pakiramdam na hindi nawala. Isang malamig na presensya na tila laging nakasunod sa kanya. Isang hapon, habang siya'y naglalakad pa uwi, sinalubong siya ni Mang Doro. Hoy Cardo, tawag nito. Huminto ang bata. Opo. Lumapit ang matanda at tiningnan ang kanyang basket. Mukhang malakas ka ngayon sa dagat. Opo, sinuwerte lang po. Ngumiti si Mang Doro. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi nakakaaliw. Hindi lang iyan swerte, sabi nito. May tinatago ka. Natahimik si Cardo. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Lumapit pa ang matanda. Matagal na akong mangingisda, bulong nito. Alam ko ang galaw ng dagat at ang ginagawa mo. Hindi normal. Napaatras si Cardo. Wala po akong ginagawa. Talaga ba? Tanong ni Mang Doro. Bigla nitong hinawakan ang braso ni Cardo. Anong nasa bulsa mo? Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Wala po. Ngunit huli na. Mabilis na inabot ng matanda ang kanyang bulsa at nakuha ang barya. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang hangin. Lumakas ang alon. At ang dagat ay tila nagalit. Ano ito? Bulong ni Mang Doro habang tinititigan ang barya. Ngunit bago pa niya ito mahawakan ng maayos, biglang napasigaw ang matanda. Aray! Parang nasunog ang kanyang kamay. Nabitawan niya ang barya na bumagsak sa buhanginan. Mabilis itong dinampot ni Cardo. Sa akin yan! Sigaw ni Mang Doro, pilit na tinatago ang sakit sa kanyang kamay.
Huwag mong gagalawin yan, sagot ni Cardo, nanginginig ang boses. Sa sandaling iyon, may dumaan na malamig na hangin sa pagitan nila. At sa likod ni Mang Doro, may bahagyang gumalaw sa dagat. Isang anino, mas malaki, mas mabigat ang presensya. Napatingin si Cardo roon. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang tinanggap. Hindi lamang ito biyaya, ito ay isang bagay na binabantayan. At ngayon, hindi na lamang siya ang nakakaalam nito. Tahimik na umatras si Mang Doro, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Hindi niya makakalimutan ang bariyang iyon. At alam ni Cardo na hindi dito magtatapos ang lahat. Sa dapit hapon, habang papalubog ang araw, ang dagat ay muling naging payapa. Ngunit sa ilalim ng katahimikan nito, may gumagalaw. May naghihintay. At unti-unti, papalapit na ang oras ng paniningil. Mula nang mangyari ang insidente kay Mang Doro, hindi na naging payapa ang isip ni Cardo. Sa bawat paghawak niya sa mahiwagang barya, hindi na lamang pag-asa ang kanyang nararamdaman, kundi pati takot. Ang mga salitang binitiwan ng nilalang mula sa dagat ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ito ay kasunduan. Kukunin ng dagat ang nararapat dito. Hindi niya alam kung kailan mangyayari iyon. Ngunit alam niyang hindi siya makakatakas. Sa mga sumunod na araw, lalong lumakas ang kanyang kapalaran. Mas marami siyang nahuhuli. Mas mabilis siyang kumikita. At mas gumagaan ang kalagayan ng kanyang ina. Unti-unti, bumabalik ang sigla nito. Nakakaupo na ito ng mas matagal at nakakapagsalita na ng hindi hinihingal. Ngunit kapalit ng lahat ng iyon, may unti-unting pagbabago kay Cardo. Hindi na siya gaanong nakakatulog. Tuwing gabi, may naririnig siyang mga bulong, mahina, parang alon na humahampas sa kanyang isipan. Minsan, tila may mga matang nakatingin sa kanya kahit siya'y mag-isa. At tuwing lalapit siya sa dagat, pakiramdam niya'y may nag-aabang. Isang hapon, habang siya'y naghahanda upang pumalaot, nilapitan siya ng kanyang ina. "Cardo," mahina nitong tawag. Napalingon siya. "Opo, Nay?" "Magpahinga ka naman," sabi nito. "Simula nang gumanda ang kita mo, hindi ka na halos tumitigil." Ngumiti si Cardo. "Kailangan po, Nay, para tuloy-tuloy ang gamot ninyo." Tinitigan siya ng kanyang ina. May kung anong pag-aalala sa mga mata nito. "Anak, may kakaiba sa'yo." Natahimik si Cardo. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" "Hindi ko alam," sagot nito. "Pero pakiramdam ko, parang may bumabagabag sa'yo." Hindi agad nakasagot si Cardo. Sa halip, iniwas niya ang tingin. "Wala po iyon, Nay," pilit niyang sabi. Ngunit hindi kumbinsido ang kanyang ina. Kinagabihan, nagpasya si Cardo na magtungo muli sa baybayin. Hindi na siya makapagpigil. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Habang papalapit siya sa dagat, napansin niyang kakaiba ang paligid. Walang bituin sa langit, walang hangin, at ang dagat ay tila hindi gumagalaw, parang isang salamin na walang buhay. Huminto siya sa gilid ng tubig. Dahan-dahan niyang inilabas ang barya. Sa sandaling iyon, biglang lumamig ang hangin, at mula sa kailaliman, muling umangat ang nilalang na kanyang nakita noong nakaraan. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. Ang katawan nito ay tila binubuo ng alon at anino, at ang mga mata nito ay mas maliwanag. Parang may sariling liwanag na nagmumula sa kailaliman. "Bumalik ka," sabi ng nilalang. Hindi ito tanong. Alam nitong darating si Cardo. "Opo," sagot ng bata. "May gusto akong malaman." Tumingin sa kanya ang nilalang. "Alam mo na ang sagot." "Hindi sapat," sagot ni Cardo. "Ano ang kukunin ng dagat?"
Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos, unti-unti itong lumapit. Hindi mo pa oras para malaman iyon. Napakunot ang noo ni Cardo. Paano ako magiging handa kung hindi ko alam? Sa unang pagkakataon, tila nagbago ang ekspresyon ng nilalang. Hindi ka kailanman magiging handa, sagot nito. Napalunok si Cardo. Ano ang kailangan kong gawin? Tahimik ang paligid. At pagkatapos, magbayad. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Magbayad? Tumango ang nilalang. Ang bawat biyaya ay may katumbas. Kung nais mong manatili ang iyong kapalaran, kailangan mong mag-alay sa dagat. Nanginginig ang kanyang boses. Ano ang ialay ko? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, itinaas nito ang kamay na parang tubig. At sa ibabaw ng dagat, may biglang lumitaw na mga imahe. Parang salamin ng kanyang alaala. Nakita niya ang kanyang ina. Nakahiga. Mahina. Pagkatapos, nagbago ang imahe. Ang kanyang sarili. Naglalakad mag-isa sa isang madilim na dalampasigan. At sa likod niya, may mga aninong sumusunod. Hindi ka pa handa para sa pinakamalaking bayad, sabi ng nilalang. Kaya magsimula ka sa maliit. Napalunok si Cardo. Ano yon? Isang buhay mula sa dagat. Napatigil siya. Isang buhay? Hindi pagkain. Dagdag ng nilalang. Hindi huli, kundi alay. Biglang bumigat ang dibdib ni Cardo. Papatayin ko ang isang nilalang? Hindi mo papatayin, sagot ng nilalang. Iaalay mo. Hindi niya maipaliwanag ang pagkakaiba. Ngunit ramdam niyang may lalim ang kahulugan nito. At kung hindi ko gagawin? Tahimik. At pagkatapos, mawawala ang lahat. Napahigpit ang hawak ni Cardo sa barya. Kasama ang aking ina, hindi sumagot ang nilalang. Ngunit sapat na ang katahimikan nito. Kinabukasan, hindi mapakali si Cardo. Sa bawat pagtingin niya sa dagat, nararamdaman niya ang bigat ng desisyon. Hindi siya sanay pumatay ng walang dahilan. Ngunit hindi rin niya kayang mawala ang lahat, lalo na ang kanyang ina. Sa huli, nagpasya siya. Bandang hapon, nagtungo siya sa isang bahagi ng dagat na bihirang puntahan ng mga tao. Tahimik, malalim, at tila may sariling lihim. Dahan-dahan siyang lumusong. Hawak ang barya. Sa ilalim ng tubig, may nakita siyang isang malaking pagong dagat. Tahimik itong lumalangoy, walang kamalay-malay. Napahinto si Cardo. Hindi niya magawang lumapit. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang init ng barya. Mas mainit kaysa dati. Parang may naguutos. Parang may nagtutulak sa kanya. Unti-unti siyang lumapit sa pagong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pasensya na, bulong niya. At sa isang iglap, hinawakan niya ang hayop. Ngunit sa halip na pumalag, biglang naging payapa ang pagong. Parang kusang sumunod. Dahan-dahan niya itong dinala sa mas malalim na bahagi ng dagat. At doon, binitiwan niya ito. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang tubig. Umikot ang alon. At ang pagong ay unti-unting lumubog, hindi lumalangoy, kundi tila hinihila pababa ng isang puwersa. Napatigil si Cardo. Hindi ito tama, bulong niya. Ngunit huli na. Sa kailaliman, may nagbukas. Isang madilim na siwang sa dagat. At doon, nilamon ng pagong. Sa isang iglap, nawala ito. Kasabay nito, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. At sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig. Tinanggap. Nang siya'y makaahon, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi siya makatingin sa dagat.
Hindi niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Ngunit isang bagay ang tiyak. Nagsimula na ang kasunduan at wala na siyang atrasan. Sa malayo, sa ilalim ng dagat, may mga matang muling nagmulat. Mas marami, mas malalim, at mas sabik. Mula sa araw na iyon, hindi na muling naging payapa ang loob ni Cardo. Bagamat tila lalo pang gumaan ang kanyang buhay, mas dumami ang kanyang kinikita, mas bumilis ang paggaling ng kanyang ina. May kapalit itong bigat. Ang pagong. Ang pagkalunod nito sa isang siwang na hindi dapat umiiral. At ang tinig na nagsabing tinanggap. Sa baryo, nagsimulang mapansin ang kanyang kakaibang pag-asenso. Hindi na siya ang batang hirap magbenta ng lamang dagat. Ngayon, siya na ang pinaka-pinipilahang tindero sa palengke. Bakit parang laging sariwa ang paninda mo? Tanong ng isang mamimili. Hindi ka ba nauubusan? Dagdag ng isa. Ngunit ngumingiti lamang si Cardo. Hindi niya kayang ipaliwanag ang katotohanan. At kahit gusto niya, alam niyang hindi dapat. Isang umaga, habang siya ay nag-aayos ng kanyang paninda, muling lumapit si Mang Doro. Ngunit iba na ang itsura nito. Maputla ang muka, namumula ang mga mata, at ang kanang kamay nito, ang kamay na humawak sa barya, ay tila namamaga at may bahagyang maitim na marka. Anong ginawa mo sa akin? Tanong nito sa paos na boses. Napatras si Cardo. Wala po akong ginawa. Huwag mo akong linlangin. Putol ni Mang Doro. May kapangyarihan ang bagay na iyon. Nararamdaman ko. Natahimik si Cardo. Lumapit pa ang matanda. Hindi ka nag-iisa, bulong nito. May mga nilalang na hindi dapat pinakikialaman. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Ano po ang alam ninyo? Ngumiti si Mang Doro. Ngunit ang ngiti nito ay puno ng sakit. Mas matagal na ako sa dagat kaysa sayo, sabi nito. At nakita ko na kung ano ang kayang gawin ng mga sumpang galing sa kailaliman. Napalunok si Cardo. Sumpa? Tumango ang matanda. Akala mo biyaya ang hawak mo? Dagdag nito. Hindi, bata. Isa kang pinili. Pinili? Para saan? Ngunit hindi na sumagot si Mang Doro. Sa halip tumalikod ito at naglakad palayo. Ngunit bago tuluyang mawala sa paningin, lumingon ito. At kapag dumating ang oras, sabi nito, hindi lang ikaw ang magbabayad. Ang mga salitang iyon ay parang anino na sumunod kay Cardo buong araw. Hindi siya mapakali. Hindi siya makapag-isip ng maayos. At kahit pilit niyang ibinabaon ng takot sa kanyang isipan, patuloy itong bumabalik. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang kanyang ina, lumabas muli si Cardo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya basta nagtungo sa baybayin. May pakiramdam siyang may mangyayari. At hindi niya ito matatakasan. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang mas malamig ang hangin kaysa dati. Ang dagat ay hindi gumagalaw. At ang buwan ay natatakpan ng makakapal na ulap. Pagdating niya sa dalampasigan, agad niyang naramdaman ang presensya. Hindi na niya kailangang tawagin. Naroon na ito. Sa ibabaw ng tubig, unti-unting umangat ang nilalang mula sa kailaliman. Mas malaki na ito kaysa dati. Mas malinaw ang anyo. At mas mabigat ang presensya. Tinupad mo ang unang alay, sabi nito. Tahimik si Cardo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Napatingin siya sa nilalang. Ano pa ang kailangan? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, tumingin ito sa dagat. Parang may tinitingnan sa ilalim nito. At ang dagat, patuloy nito, ay hindi nasisiyahan sa kaunti. Napalunok si Cardo. Hindi ko na kaya, mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon, tila nagbago ang paligid.
lumamig. At ang tubig ay bahagyang umangat, parang humihinga. Hindi mo kailangang kayanin, sagot ng nilalang. Kailangan mo lamang sumunod. Paano kung hindi? Tahimik. At pagkatapos, may kapalit ang pagtanggi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Cardo. Anong mangyayari? Unti-unting lumapit ang nilalang. At sa sandaling iyon, nakita ni Cardo ang kanyang refleksyon sa tubig. Ngunit hindi ito siya. Ang kanyang refleksyon ay nakatayo mag-isa. At sa likod nito, may mga kamay na umaabot mula sa kailaliman. Ang kinukuha ay hindi lamang mula sa iyo, sabi ng nilalang, kundi mula sa kung ano ang mahalaga sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Huwag ang aking ina. Hindi sumagot ang nilalang. Ngunit ang katahimikan nito ay sapat. Kinabukasan, nagising si Cardo sa isang sigaw. Ano ito? Mabilis siyang tumakbo papasok ng kubo. Ang kanyang ina ay nakaupo, nanginginig. Nay, anong nangyari? Napatingin ito sa kanya. Takot na takot. May nakita ako, sabi nito. Sa panaginip, o baka hindi panaginip. Napahawak ito sa kanyang dibdib. May mga anino sa dagat. Tinatawag nila ako. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Hindi po totoo yon, Nay, pilit niyang sabi. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon simpleng panaginip. Sa buong araw, hindi na mapakali si Cardo. Ang mga salita ng nilalang, ang babala ni Mang Doro, at ang naranasan ng kanyang ina. Lahat ay tila nag-uugnay. At unti-unti, nagsisimula niyang maunawaan ang katotohanan. Ang barya ay hindi lamang nagbibigay. Ito ay kumukuha. At kapag hindi siya nagbigay, may kukunin ito ng kusa. Pagsapit ng dapit hapon, hindi na siya nagatubili. Bumalik siya sa dagat. Mas mabigat ang kanyang hakbang. Mas mabigat ang kanyang puso. Hawak ang barya, lumusong siya sa tubig. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naghahanap. Hindi na siya nag-alinlangan. Sa ilalim ng dagat, may nakita siyang isang kumpol ng maliliit na isda, walang kamalay-malay. Napapikit siya. Patawad, bulong niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-init ng barya. Mas matindi, mas mapilit. Unti-unti, lumapit ang mga isda sa kanya. Parang tinatawag ng hindi nakikitang puwersa. At tulad ng nangyari dati, nagbukas ang kailaliman. Mas malaki, mas madilim, at mas gutom. Isa-isa, nilamon ng mga isda, hanggang sa wala nang natira. At muli, narinig niya ang tinig. Tinanggap. Pag-ahon niya, hindi na niya kayang pigilan ang kanyang luha. Hindi niya alam kung saan siya patungo. Hindi niya alam kung paano siya titigil. Ngunit alam niya na bawat hakbang na ginagawa niya ay lalong naglalayo sa kanya sa dating siya. At lalong naglalapit sa isang kapalaran na hindi niya pinili. Sa ilalim ng dagat, may gumalaw. Isang mas malalim na presensya. Isang bagay na matagal nang natutulog. At ngayon, unti-unti itong nagigising. Mula sa ikalawang alay, tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Hindi ito halata sa simula. Ngunit para kay Cardo, malinaw ang pagkakaiba. Mas malamig ang gabi. Mas mabigat ang hangin. At ang dagat, hindi na ito ang dagat na kanyang kinalakhan. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumakas ang kanyang kapalaran. Hindi na lamang sapat ang kanyang huli, sobra-sobra na ito. Kahit saan siya pumunta sa dagat, tila sumusunod sa kanya ang mga lamang dagat. Kahit hindi niya hawakan ang barya, kusa itong kumikilos sa kanyang bulsa, parang may sariling isip.
At sa bawat paggalaw nito, may kasamang init. Isang paalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit may kapalit ang lahat ng iyon. Isang umaga, napansin ni Cardo na tahimik ang baryo. Hindi karaniwan ang katahimikan na iyon. Walang batang naglalaro. Walang mangingisdang naghahanda. At ang dagat, tila umatras. Lumapit siya sa dalampasigan. At doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Maraming patay na isda ang nakahandusay sa buhanginan. Malalaki, maliliit. Lahat ay walang buhay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong nangyari dito? Bulong niya. May ilan sa mga taga-baryo na nagtipon. Masama ito, sabi ng isang matanda. Hindi normal. Parang may sumpa, dagdag ng isa. Naramdaman ni Cardo ang lamig sa kanyang likod. Hindi niya kailangang hulaan. Alam niya kung ano ang dahilan. Habang siya'y nakatayo, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang bulsa. Mainit. Mas mainit kaysa dati. Mabilis niyang kinuha ang barya. Sa sandaling iyon, tila may kumislap dito. Isang mahinang liwanag na parang nagmumula sa loob. At sa kanyang isipan, narinig niya ang tinig. Hindi sapat. Napaatras si Cardo. Huwag! Bulong niya. Ngunit hindi siya pinakinggan. Mas malalim. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi ko na kaya. Ngunit ang tinig ay hindi nawawala. Mas malalim. Sa kabilang dako ng baryo, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang batang mangingisda ang biglang nawawala. Huling nakita sa dalampasigan, malapit sa lugar kung saan madalas pumunta si Cardo. Nagkagulo ang mga tao. Nakita niyo ba si June? Tanong ng ina nito, umiiyak. Kanina lang, naglalaro siya sa tabing dagat. Walang makasagot. Walang nakakita. Ngunit sa puso ni Cardo, may unti-unting bumubuo na takot. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ramdam niyang may koneksyon ito. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Cardo. Bumalik siya sa dagat. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil may tumatawag sa kanya. Mas malakas ngayon. Mas malinaw. Habang papalapit siya sa tubig, napansin niyang kakaiba ang dagat. Hindi ito sumasalamin sa buwan. Sa halip, tila may sariling kadiliman. Huminto siya. Huwag na! Bulong niya sa sarili. Ngunit sa sandaling iyon, kusang lumabas ang barya mula sa kanyang kamay. Hindi niya ito binitawan. Kusang gumalaw at nahulog sa tubig. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Hindi! Mabilis siyang lumusong. Ngunit sa ilalim ng tubig, hindi niya makita ang barya. Sa halip, may nakita siya. Isang anino. Mas malaki kaysa sa nilalang na kanyang nakausap noon. Mas mabigat ang presensya at mas malalim ang kadiliman. Unti-unti itong lumapit. At sa sandaling iyon, narinig niya ang tinig. Hindi na iyon ang tagapagbantay. Ito ay mas mababa. Mas malalim at mas gutom. Ang oras ay papalapit. Hindi makagalaw si Cardo. Ano ka? Bulong niya. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, itinaas nito ang isang anyo na parang kamay. At sa pagitan nila, lumitaw ang barya. Unti-unti itong lumutang pabalik sa kamay ni Cardo. Ngunit iba na ito. Mas madilim, mas mabigat, at tila may buhay. Ang dagat ay nagising. Sa sandaling iyon, biglang hinila si Cardo pabalik sa ibabaw ng tubig. Napahinga siya ng malalim, halos hindi makahinga. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit ang barya, mas mainit kaysa kailanman. Pag-uwi niya, hindi niya naabutan ang kanyang ina na gising. Tahimik itong nakahiga. Ngunit may kakaiba.
lumapit siya. "Nay?" Hindi ito sumagot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit nang hawakan niya ito, huminga ito ng mahina. Buhay pa. Ngunit mas mahina kaysa dati. Mas malamig. Parang may unti-unting kumukuha ng lakas nito. Napaatras si Cardo. Hindi niya kayang tanggapin ang iniisip niya. Ngunit malinaw na sa kanya ang lahat. Habang lumalakas ang kapangyarihan ng barya, may unti-unting nawawala. Sa labas ng kubo, sa ilalim ng dilim, may mga aninong gumagalaw. Hindi lamang sa dagat, kundi pati sa lupa. At sa malayo, sa gitna ng alon, may isang anyo na tuluyang nagising. Isang nilalang na matagal nang naghihintay. At ngayon, nahanap na nito ang kanyang daan. Hindi nakatulog si Cardo ng gabing iyon. Sa bawat paghinga ng kanyang ina, tila may kasabay na paghigop ng kung anong hindi nakikita, parang may kumukuha ng lakas nito mula sa kailaliman. Kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na may koneksyon ang lahat sa baryang hawak niya. At sa bawat sandali, lalo niyang nararamdaman na hindi na lamang siya ang may hawak ng barya. Parang may hawak na rin sa kanya. Kinabukasan, dumilim ang baryo kahit mataas ang araw. Makapal ang ulap. Walang ihip ng hangin. At ang dagat ay tila umatras ng mas malayo kaysa dati. Iniwan ang malawak na buhanginan na puno ng mga patay na lamang dagat. Nagkalat ang mga isda, alimango at tahong. Ngunit walang gustong lumapit. Masama ito. Bulong ng mga matatanda. Hindi normal ang dagat na ganito. May ilan na nagdasal. May ilan na nagsabing ito raw ay sumpa. Ngunit si Cardo, alam niya ang totoo. Sa gitna ng kaguluhan, muling narinig ang balita tungkol sa nawawalang bata. Hindi pa rin natatagpuan si June. At sa bawat oras na lumilipas, lalong bumibigat ang hangin sa baryo. Ang mga magulang ay hindi na pinapayagan ang kanilang mga anak na lumapit sa dagat. Ngunit huli na, may kung anong nagising. At hindi na ito basta mawawala. Habang naglalakad si Cardo pauwi, napansin niyang maraming taong nakatingin sa kanya. Hindi tulad ng dati. Wala na ang paghanga. Sa halip, may halong takot at pagdududa. "Siya yan!" Bulong ng isang babae. Simula nang umangat ang buhay niya, saka nagbago ang dagat. Napatigil si Cardo. Hindi siya lumingon. Ngunit narinig niya ang bawat salita. Parang mga patalim na dahan-dahang bumaon sa kanyang puso. Pagdating niya sa kubo, agad niyang tinungo ang kanyang ina. "Nay!" Mahina niyang tawag. Bahagyang iminulat ng kanyang ina ang mga mata. Mas maputla ito kaysa dati. "Cardo!" Bulong nito. Lumapit siya. "Bakit parang lumalayo ka sa akin, anak?" Tanong nito. Napatigil siya. Hindi po, Nay." Ngunit hindi siya makatingin ng diretsyo. "May nararamdaman ako," patuloy nito. "Parang may malamig na humahawak sa akin tuwing gabi." Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan sa sarili. Ngunit hindi rin niya kayang sabihin ito sa kanyang ina. Kinagabihan, muli siyang tinawag ng dagat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagatubili. Hindi na siya tumanggi. Parang may puwersang humihila sa kanya. Habang papalapit siya sa baybayin, napansin niyang hindi na lamang tahimik ang dagat. Ito ay buhay. Ngunit hindi sa paraang alam niya. Ang tubig ay tila gumagalaw nang hindi naaayon sa hangin. Ang mga alon ay bumubuo ng mga hugis, parang may sinusundan na anyo. Huminto siya sa gilid. At doon, unti-unting umangat ang isang anino. Hindi na ito tulad ng dati.
Hindi na lamang isang tagapagbantay. Ito ay mas malaki, mas buo, at mas malinaw ang anyo. Isang nilalang na kalahating tao, kalahating dagat. Ang katawan ay tila gawa sa itim na tubig, at ang mga mata ay parang malalim na balon ng kadiliman. Napaatras si Cardo. "Ikaw?" bulong niya. Ngunit hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, itinaas nito ang kamay nito, at mula sa dagat, may isang bagay na umangat. Unti-unti, dahan-dahan, at sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Cardo. Isang batang katawan, basang-basa, walang galaw. "Jun!" mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Ngunit alam niya, hindi ito simpleng aksidente. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Anong ginawa ninyo sa kanya?" sigaw niya. Ngunit ang nilalang ay hindi sumagot. Sa halip, nagsalita ang tinig. Ang parehong tinig na narinig niya sa kailaliman. "Ang dagat ay tumatanggap lamang ng alay," nanginig si Cardo. "Hindi ko siya ibinigay." Ngunit nagbukas ka ng daan. Parang tumigil ang mundo. Napaatras si Cardo. "Ako ang dahilan?" "Ang bawat kasunduan ay may kasunod," sagot ng tinig. "At kapag hindi sapat ang iyong alay, ang dagat ang kukuha." Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi ito totoo. Ngunit sa harap niya, naroon ang katotohanan. Ang batang nawawala. Ngayon ay isa ng alay. Unti-unting lumubog muli ang katawan ni Jun sa dagat. Parang hindi ito kailanman umangat. Parang isang panaginip. Ngunit alam ni Cardo, hindi iyon panaginip. "Hindi ko na ito kaya," bulong niya. Sa sandaling iyon, biglang uminit ang barya sa kanyang kamay. Mas matindi, mas masakit. Parang sinusunog ang kanyang balat. "Hindi ka maaaring umatras," sabi ng tinig. "Bakit?" sigaw ni Cardo. "Dahil ikaw na ang daan." Sa likod ng nilalang, may unti-unting umangat mula sa kailaliman. Mas malaki pa, mas malalim ang anino. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Cardo ang tunay na takot. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa buong baryo. Sa kanyang likuran, hindi niya napansin. May isang taong nakamasid. Si Mang Doro. At sa kanyang mga mata, hindi na lamang inggit ang naroon, kundi isang desisyon. Tahimik siyang umalis, ngunit alam niya na malapit na ang oras. At hindi niya hahayaang lamunin ng dagat ang lahat. Habang si Cardo ay nakatayo sa baybayin, hawak ang bariyang tila may sariling buhay, unti-unti niyang napagtanto na ang kasunduan ay hindi na lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa lahat. At kung hindi siya kikilos, walang matitira. Sa kailaliman ng dagat, tuluyan nang nagising ang isang nilalang na matagal nang nakakulong. At ngayon, nahanap na nito ang kanyang pintuan. Hindi na tulad ng dati ang baryo. Ang hangin ay mabigat at ang dagat ay tila may sariling galit. Walang mangahas na pumalaot. Ang mga bangka ay nananatiling nakatali at ang mga tao ay nagsisiksikan sa kanilang mga bahay pagsapit ng gabi. Ngunit sa kabila ng takot ng lahat, mas matindi ang dinadala ni Cardo. Hindi na siya makatingin sa dagat nang walang pangamba. Hindi na rin siya makatingin sa kanyang ina nang walang guilt. Dahil sa bawat sandali na siya ay lumalakas, may nawawala. At ngayon, hindi na lamang iyon hinala. Alam na niya ang katotohanan. Kinabukasan, habang abala ang baryo sa paghahanap sa bangkay ni Jun na hindi na muling lumitaw, may isang anino na dahan-dahang bumalik. Si Mang Doro.
Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang balat ay mas maputla, halos kulay abo. Ang kanyang mga mata ay tila lumalim at ang kanyang galaw ay hindi na katulad ng isang karaniwang tao. Tahimik siyang naglakad papunta sa kubo ni Cardo. Nasa loob si Cardo, binabantayan ang kanyang ina. Tahimik ang paligid hanggang sa may kumatok. Isang beses, mabagal, mabigat. Napatingin si Cardo sa pinto. Cardo? Mahina ngunit paos na boses ang tumawag. Nakilala niya agad ang tinig. Si Mang Doro. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ngunit bago niya ito buksan, may kung anong bumigat sa kanyang pakiramdam. Parang may babala. Ngunit huli na. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Mang Doro sa labas. Ngunit ang presensya nito ay hindi na tulad ng dati. Mas malamig, mas mabigat. At sa kanyang mga mata, may kung anong gumagalaw. Papasukin mo ako, sabi nito. Hindi agad kumilos si Cardo. Bakit po kayo narito? Ngumiti si Mang Doro. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi na sa tao. May kailangan akong ipakita sa iyo. Sa kabila ng kaba, umatras si Cardo at pinapasok ang matanda. Pumasok si Mang Doro sa kubo at agad nitong sinulyapan ang ina ni Cardo. Mahina na siya, sabi nito. Napahigpit ang kamao ni Cardo. Huwag ninyo siyang gagalawin. Ngumiti muli si Mang Doro. Hindi ako ang may hawak ng kapalaran niya. Natahimik si Cardo. Umupo si Mang Doro sa isang lumang bangko. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang hindi sinabi ng nilalang sa dagat, sabi nito. Hindi ka lamang basta nakahanap ng barya. Pinili ka. Pinili para maging daluyan. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Daluyan ng ano? Tahimik si Mang Doro. Pagkatapos, dahan-dahan nitong inilabas ang kanyang kanang kamay. Ang kamay na nasunog ng barya. Ngunit ngayon, mas malala na ito. Ang balat ay tila nabubulok at sa pagitan ng mga bitak, may itim na likidong gumagalaw. Parang may buhay. Ang kung ano ang nakatago sa ilalim ng dagat. Sagot nito. Napaatras si Cardo. Ano ang nangyayari sa inyo? Sinubukan kong hawakan ang kapangyarihan na hindi para sa akin. Sagot ni Mang Doro. At ito ang kapalit. Napatingin si Cardo sa barya. Unti-unti niyang nauunawaan ang lahat. Hindi pa huli, sabi ni Mang Doro. May paraan pa. Napatingin si Cardo sa kanya. Paano? Sirain ang kasunduan. Napatigil si Cardo. Paano ko sisirain ang bagay na hindi ko naiintindihan? Ngumiti si Mang Doro. Sa pamamagitan ng pagbabalik. Pagbabalik? Kung saan nagsimula ang lahat. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Ang kubo ay bahagyang umuga. At mula sa dagat, may narinig silang malalim na ugong. Hindi ito tunog ng alon. Hindi ito tunog ng hangin. Ito ay isang hininga. Nanginginig si Cardo. Hindi na tayo nag-iisa, bulong niya. Tumayo si Mang Doro. At hindi na tayo may oras, sagot nito. Makinig ka, dagdag ni Mang Doro. Ang barya ay susi. Susi sa pagbubukas ng pinto. Ngunit maaari rin itong maging susi sa pagsasara nito. Napahigpit ang hawak ni Cardo sa barya. Paano? May isang lugar sa dagat, sabi ni Mang Doro. Isang bahagi na hindi nararating ng karaniwang tao. Doon nagmumula ang kapangyarihan ng barya. Doon mo ito dapat ibalik. Pero nanginginig ang boses ni Cardo. Paano ako makakarating doon? Ngumiti si Mang Doro.
Hindi mo kailangang hanapin dahil darating ito sa'yo. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Walang humawak, walang nagtulak. Ngunit ito'y bumukas ng malakas. At sa labas, ang dagat ay hindi na malayo. Parang lumapit, parang umaakyat. Ang tubig ay unti-unting sumisilip sa buhanginan, papalapit sa kanilang tahanan. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Hindi ito normal. Hindi na ito titigil, sabi ni Mang Doro. Hanggat hindi mo tinatapos ang kasunduan, biglang umubo ang kanyang ina. Malakas, masakit. Lumapit si Cardo. Nay! Ngunit sa sandaling iyon, napansin niya. Ang balat ng kanyang ina ay unti-unting nagiging malamig. At sa kanyang mga mata, may refleksyon ng dagat. Napaatras si Cardo. Hindi! Bulong niya. Pili ka, sabi ni Mang Doro. Mananatili ka at mawawala ang lahat. O haharapin mo ang dagat at tapusin ito. Sa labas, ang alon ay patuloy na lumalapit. Sa loob, ang kanyang ina ay unti-unting nanghihina. At sa kanyang kamay, ang barya ay mas mainit kaysa kailanman. Sa unang pagkakataon, malinaw kay Cardo ang kanyang landas. Hindi na ito tungkol sa kayamanan. Hindi na ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagtatapos. Dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa dagat. Handa. Kahit hindi niya alam kung ano ang naghihintay. Sa kailaliman, may isang bagay na tuluyang umaahon. At sa pagkakataong ito, hindi na ito magtatago. Hindi na nagatubili si Cardo. Sa gitna ng papalapit na tubig at panghihinang katawan ng kanyang ina, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan ko pong umalis, Nay. Mahina niyang sabi habang hinahawakan ng malamig nitong kamay. Bahagyang iminulat ng kanyang ina ang mga mata. Cardo, bulong nito. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Napapikit si Cardo. Babalik po ako, sagot niya kahit hindi siya sigurado. Lumabas siya ng kubo. Sa labas, ang dagat ay tila buhay. Ang alon ay hindi na sumusunod sa hangin. Ito ay gumagalaw na parang may sariling layunin. Ang tubig ay unti-unting pumapasok sa baryo. Ang mga tao ay nagsisigawan, nagtatakbuhan, ngunit tila walang direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Cardo si Mang Doro. Nararamdaman mo na ba? Tanong ng matanda. Tumango si Cardo. Parang tinatawag ako. Hindi yan pakiramdam, sagot ni Mang Doro. Iyon ang barya. Hawak ang mahiwagang bagay. Nagsimulang maglakad si Cardo papunta sa dagat. Sa bawat hakbang, tila lumalalim ang tubig sa kanyang paanan. Parang kusa itong tumataas upang salubungin siya. Hindi na siya lumusong. Ang dagat ang lumapit. Pagdating niya sa gilid, hindi na siya huminto. Diretso siyang pumasok sa tubig. At sa sandaling iyon, hindi siya nalunod. Sa halip, tila hinayaan siya ng dagat. Unti-unti siyang nilamon, ngunit hindi siya nasakal. Hindi siya nahirapan huminga. Parang may puwersang nagpoprotekta sa kanya. Sa ilalim ng dagat, ibang mundo ang bumungad sa kanya. Madilim, tahimik, ngunit puno ng galaw. Ang mga anino ay gumagalaw sa paligid niya. Hindi isda, hindi tao. Mga nilalang na hindi niya maipaliwanag. At sa gitna ng lahat, may isang liwanag. Malalim. Matinding liwanag na nagmumula sa kailaliman. Parang tumatawag. Hindi na niya kinailangang maghanap ng daan. Ang kanyang katawan ay kusang gumalaw. Parang hinihila siya ng barya. Mas malalim, mas madilim. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar na hindi niya akalaing umiiral.
Sa ilalim ng dagat, may isang malawak na siwang. Isang pinto. Hindi gawa sa bato. Hindi gawa sa kahoy. Kundi gawa sa mismong tubig at anino. At sa gitna nito, may umiikot na puwersa. Isang pusod ng kailaliman. Napahinto si Cardo. Naramdaman niya ang bigat ng presensya. Mas mabigat kaysa sa lahat ng kanyang naranasan. Mas malalim. Mas sinauna. Dumating ka na. Napalingon siya. Sa kanyang likuran, lumitaw ang tagapagbantay. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mas malinaw ang anyo. Mas buo. At tila mas malapit sa pagiging tao, ngunit hindi pa rin ganap. Ito ang puso ng dagat, sabi nito. Napatingin si Cardo sa siwang. Dito nagsimula ang lahat? Hindi, sagot ng nilalang. Dito lamang nagbubukas ang daan. Napalunok si Cardo. Papunta saan? Tahimik. At pagkatapos, sa kung ano ang hindi dapat magising, biglang umalingaw-ngaw ang tubig. Ang siwang ay kumilos. At mula sa loob nito, may umangat. Isang napakalaking anyo. Hindi ito buo. Hindi ito malinaw. Ngunit sapat upang maramdaman ang presensya nito. Isang nilalang na hindi kayang ilarawan ng isip. Nanginginig si Cardo. Ito ba ang kumukuha ng alay? Hindi, sagot ng tagapagbantay. Ito ang tumatanggap. Ang kumukuha ay ang dagat mismo. Napahigpit ang hawak ni Cardo sa barya. Paano ko ito tatapusin? Tahimik ang paligid. At pagkatapos, kailangan mong isara ang pinto. Napatingin siya sa siwang. Paano? Ang barya ang susi, sagot ng tagapagbantay. Ngunit upang maisara ito, may kailangang manatili. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Manatili? Hindi maaaring mawala ang kapangyarihan, dagdag ng nilalang. Kailangan itong bantayan. Napalunok si Cardo. Anong ibig mong sabihin? Tahimik. At pagkatapos, may kailangang pumalit. Parang huminto ang kanyang puso. Pumalit. Sa inyo? Tumango ang tagapagbantay. Ako ay dati ring tulad mo. Napatitig si Cardo. Pinili. Tinanggap. At naiwan. Biglang bumigat ang lahat. Hindi. Bulong ni Cardo. Hindi pwede. Ngunit sa sandaling iyon, lumakas ang puwersa mula sa siwang. Ang tubig ay umikot. At ang anyo sa loob nito ay mas lalong umangat. Parang pilit na lumalabas. Wala ka ng oras, sabi ng tagapagbantay. Pili ka. Isasara mo ang pinto at mananatili ka rito. O hahayaan mong makawala ang nasa loob at mawawala ang lahat sa ibabaw. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ng kanyang ina, ang baryo, ang mga tao, at ang batang si June. Napapikit si Cardo. Mahigpit niyang hinawakan ang barya. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang. Ang tubig ay mas lalong umikot. Ang presensya ay mas lalong lumakas. Ngunit hindi na siya umatras. Ito na ang katapusan, bulong niya. Sa kanyang likuran, ang tagapagbantay ay tahimik lamang. Parang naghihintay. Parang alam na ang mangyayari. Sa ibabaw ng dagat, lalong lumakas ang alon. Ang baryo ay unti-unting nilalamon ng tubig. At sa gitna ng kaguluhan, may isang sandali ng katahimikan. Sa kailaliman, si Cardo ay nakatayo sa harap ng puso ng dagat. Handa. Kahit hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos. Sa harap ng umiikot na siwang ng kailaliman, tumigil si Cardo. Hindi na siya umatras.
Hindi na rin siya nagtanong. Sa unang pagkakataon mula nang matanggap niya ang mahiwagang barya, malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi ito biyaya. Hindi ito sumpa lamang. Ito ay isang pagpili. At ngayon, siya na ang kailangang pumili. Sa kanyang paligid, ang tubig ay umiikot na parang bagyo. Ang madilim na puwersa mula sa siwang ay pilit na umaahon. Unti-unting binubuo ang isang anyo na hindi kayang tanggapin ng isip ng tao. At sa bawat sandali, lumalakas ito. Cardo, mahinang tinig. Hindi mula sa dagat, kundi mula sa kanyang alaala, ang kanyang ina. Napapikit siya. Nay. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha nito. Mahina, ngunit mapagmahal. Anak, piliin mo ang tama. Napamulat si Cardo. Hawak ang barya. Naramdaman niya ang init nito. Hindi na mapanakit, kundi parang may sariling pulso. Parang buhay. Parang naghihintay. Lumapit ang tagapagbantay. Alam mo na ang dapat gawin, sabi nito. Kapag isinara mo ang pinto, ikaw ang magiging bantay. Hindi ka na makakabalik. Napalunok si Cardo. Ang aking ina, tahimik. Ngunit sa katahimikan, naroon ang sagot. Dahan-dahan niyang itinaas ang barya. At sa sandaling iyon, nagbago ang paligid. Ang tubig ay tila huminto. Ang siwang ay bahagyang kumalma. At ang nilalang sa loob nito ay tila napigilan. Kung ito ang kapalit, bulong ni Cardo, tatanggapin ko. Sa isang matatag na hakbang, pumasok siya sa gitna ng umiikot na puwersa. Sa sandaling iyon, tila hinila ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang alaala, ang kanyang katawan, ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi siya lumaban. Sa halip, hinayaan niya. Habang papalalim siya sa siwang, naramdaman niya ang bigat ng dagat, ang lalim ng mga taon, ang bigat ng lahat ng alay na nauna sa kanya. At sa gitna ng lahat, ang katahimikan. Itinaas niya ang barya. At sa huling sandali, ibinaon niya ito sa puso ng kailaliman. Biglang sumabog ang liwanag. Hindi maliwanag na nakakasilaw, kundi isang malamig, tahimik na liwanag na parang nagmumula sa ilalim ng lahat. Ang siwang ay nagsimulang magsara, unti-unti, dahan-dahan, at kasabay nito, ang anyo sa loob nito ay nagsimulang maglaho. Sa ibabaw ng dagat, biglang tumigil ang alon. Ang tubig na umaakyat sa baryo ay huminto at dahan-dahang umatras. Sa kailaliman, si Cardo ay hindi na makaramdam ng bigat. Hindi na rin siya makaramdam ng takot. Sa halip, may katahimikan. Sa kanyang harapan, ang tagapagbantay ay unti-unting naglalaho. Salamat, sabi nito. Ngayon, ikaw na. Sa sandaling iyon, nagbago ang katawan ni Cardo. Hindi na siya ganap na tao. Hindi na rin siya ganap na bahagi ng dagat. Siya ay naging isang bantay. Lumipas ang mga araw. Bumalik sa normal ang baryo. Humupa ang dagat. At unti-unting nawala ang takot. Ang kanyang ina. Gumaling. Unti-unting bumalik ang lakas nito na parang may nawalang bigat sa kanyang katawan. Ngunit, hindi na bumalik si Cardo. Maraming naghahanap sa kanya. Maraming nagtanong. Ngunit walang nakakita. Isang gabi, habang tahimik ang dagat, lumabas ang kanyang ina sa baybayin. Tumingin siya sa malayo. At sa gitna ng tubig, may nakita siyang anyo. Hindi malinaw, ngunit sapat upang makilala. Cardo, bulong niya. Sa kailaliman,
May isang presensya na tahimik na nagbabantay. Hindi ito gumagalaw. Hindi ito nagsasalita. Ngunit naroon. Laging naroon. At sa tuwing magagalit ang dagat, sa tuwing may magtatangkang guluhin ang kailaliman, may isang aninong lilitaw, tahimik, mapagmatyag, at handang pigilan ng anumang nais umahon. Ang batang minsang naglalako ng lamang dagat, ngayon ay naging huling bantay ng dagat, at ang kanyang kwento ay mananatiling lihim sa ilalim ng alon, sa ilalim ng katahimikan, at sa ilalim ng kailaliman. Wakas.